Hindi ginawa niyo legal, pero I'm sorry, legality is not the basis of sin. It is morality. No. Paano yung mga kasino? Yung mga kasino, ano na kasi titignan mo mabuti. Iba yung gambling sa gaming. Ang tumataya doon, mga bilyonaryo, hindi sila nagsusugal, naglalaro sila. Matalo man sila na 1 milyon, di naman masakit sa kanila eh. Pero yung mga tumataya lang, yung mga ganyan, nasa squatter, tataya ganito, ganyan, masakit kasi kinukuha mo sa pagkain ng mga bata. Nagsusugal ka pagka ganon. Hindi ka naglalaro. Kaya differentiate mo ang gambling from gaming. Gambling is a sin. Gaming is not a sin. Aba mo, pamilya kayo. Pag weekends, nagmamadyong kayo. Pa 20-25. 1-2 oras, tapos na. Naglalaro kayo, hindi kayo nagsusugal. Pero kung gabi-gabi, ang taya ninyo, daan-daan, ay nagsusugal kayo, hindi kayo naglalaro. I-differentiate mo laro sa sugal. Titignan mo. Kung ang taya ninyo, pa 20-25, naglalaro kayo, hindi kayo nagsusugal. Magbablackjack kayo, pagkatapos ang matalo, pitik bulan. Sugal ba yun? Laro yun. Kaya titignan mo din. No? I-differentiate mo ang gambling from gaming. Iba yung gaming, iba yung gambling. No? Yan. Kagaya ng iba naman. Paano yung pag-inom ng alak? Kasalanan ba? Ang pag-inom, kasalanan lang kung tatlo. Hindi tatlo. Isa doon sa 3 kasalanan. Unang-una, drinking is not a sin. Drunkenness is a sin. So if it leads to drunkenness, that is a sin. If it does not lead to drunkenness, pero it is hazardous to your health, sabi ng doktor, huwag kang iinom kahit kalahating boting beer lang masama sa katawan mo, uminom ka, kasalanan. Because sinisira mo temple of the Holy Spirit. Ngayon, if you drink, uminom ka, hindi ka naman naglalasing. Hindi rin naman masama sa kalusugan mo. But if it affects the economy of the family, hindi ka nga maglalasing. Hindi nga masama sa katawan mo. Isa mo naman kinukuha yung pang-inom mo. Kinukuha mo doon sa bigas ng pamilya mo. Kinukuha mo sa pambili ng gatas ng anak mo. Kasalanan. Yun. Kaya titignan mo din ang pag-inom. Doon sa may amin, ako'y nalulungkot. May isang Islam area doon. Tuwing dadaan ako, hindi naman ako nahihiya kasi kahit ako'y, pagka, ito ba, lalakad ka puntang palengke. Kasi namamalengke din ho ako eh. Yung mga tindera sa palengke, kilala ko. Magbababoy, magmamanok, magugulay. Minsan daw may nagtanong, si Brother Boy ba beauty? Sabi ba hindi? Hindi namin nakikita yung asawa, lagi siya nasa palengke. Hindi ako nahiya, namamalengke ko. Dadaan ako doon sa Islam area na yun. Pagkugulat ka, lalo paghapon, yung mga tatay nakaupo doon sa labas na. May isang case na beer doon. May crispy pata. Pero yung mga anak tumutulong, uhog, nakapaa, walang pambili ng tsinelas. O sa halip na ibili mo doon, ba't di mo binili ng tsinelas yung anak mo? Yun ang kasalanan. Kasi kahit hindi ka maglasing. Kasi it affects the economy of the family. Apektado yung pamilya. Tapos tignan mo kung kakain sila ang ulam ng mga anak, tuyo. Pero sila pulutan, crispy pata. Yan ang kasalanan. Diba? Kasi apektado yung pamilya mo eh. Kung hindi maapektuhan yung pamilya mo, di sige, bahala ka. No? Kaya kung gusto mong uminom para hindi maapektuhan yung pamilya mo, humanap ka na papainom sa iyo ng libre. Mahal, libre ito eh. Hindi ko kasalanan. Ayun lang. Pag nalasing ka naman, kasalanan nung nagpainom. Kasi siya ang dahilan, ba't nalasing ka eh? Di ba? Kawawa na nagpainom. Impyerno yun. Di ba sabi ko, sino dahilan ng pagkakasala? Mabuti pang talian ng giling ang bato at ihulog sa dagat. Siya ang dahilan ng paglalasing mo. Siya nagpainom eh. Ay, mas mabigat ang kasalanan niya kaysa sa'yo. Kaya mga may balak magpainom niya, tigilan mo na. Baka maging cause pa kayo ng pagkakasala. Ayan. So ganun si Jesus. Sabi niya ganun. Paano kami maniniwala sa iyo, sabi ng mga tao? Kasi nung araw sa Israel, ang isang
ang isang salita, dapat may dalawang testigo. Ayon. Sabi niya, hindi ko na kailangan ng testigo. Sapagkat pag ako'y nagsasalita, ang tumitestigo sa akin, yung sarili ko, galing ako sa Ama at alam ng Ama kung saan ako galing. At pangalawang testigo ko, yung tatay ko na nagsugo sa akin. Kaso, hindi nyo kilala ang tatay ko. Kasi hindi kayo naniniwala sa akin. Kaya mga hindi naniniwala kay Jesus, paano mong makikilala ang Ama? Later on, makikita ko, chapter 8 pa lang kasi ito. Sa chapter 14, papakilala niya ang Ama. Kasi sa chapter 14, din niya sinabi, ako ang daan, ang katotohanan, at ang I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, katotohanan, at buhay. Walang maaakyat sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Nagtanong si Felipe. Sabi niya gano'n, ipakita mo nga sa amin ang Ama. Ayan. Nag-upisa sa verse 6 yun ng chapter 14. Pagdating sa 8 and 9, sumagot si Jesus. Felipe, ang tagal-tagal mo na akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa kilala ang Ama. Ang sino mang nakakita sa akin, nakita na ang Ama. O, pinatunayan niya na ang Ama at siya ay iisang Diyos. Bakit may mga reliyon hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos? Tao lang daw. Ano ibig sabihin na ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama? Ayan. Kayo iba, kine-question tayo. Bakit kayo may mga libuto ni Jesus? Nakita na ba ang mukha ni Jesus? Wala pang Kodak nun. Pupunta ka sa mga lumang anong araw yung mga palasyo, mga gobernador, unang panahon. Wala pang Kodak nun. Pero makita mo sa pader, may mga nakaukit na mukha ng mga emperador nila. Walang Kodak nun. Kailangan pa bang kunan ng litrato para maiukit yung mukha? Sa makatuwid unang panahon pa, meron ng taong marunong mag-drawing, meron ng umukit ng mga mukha. Meron na. So, nabasihan natin yung mga nakaukit, mga nakadrawing, hindi kailangan ng camera. Wala pang camera nun eh. Di ba sabi ni Jesus, kailangan po bang magbayad ng batas, ng buwis? Ano sabi ni Jesus? Akin na nga yung pinambabayad nyo, yung salaping pinambabayad nyo, tapos pinakita niya, kaninong buka itong nakaukit dito? Kay Cesar po. Kita mo? Kinunang ba na litrato si Cesar para mailagay doon? Hindi. Meron talaga. Kaya may basihan tayo. Ay, iba nagtataka ka, wala daw Kodak. Ano pa kailangan ng Kodak para makapag-drawing ng mukha? Hindi na kailangan. Yan ang mga ganun eh. Kaya yung iba, hindi basta makapaniwala kasi hindi daw nila nakita. Hindi ganito, ganyan. Meron na. May mga nakakita. Ito, tingnan mo, ako nagtataka. Sa putuan ng Zambales, meron yung libuto ni Mama Mary. Yung inapoong bato. Nakuha yun sa ilalim ng dagat. Nagmakuha yun, hindi pa dumadating si Magella sa Pilipinas. Wala pang Kristyanismo. Bakit may Mama Mary na? Yun nakakapagtaka. Sino umukit nun? Yung inapoong bato na yun. Wala pang Kristyanismo dito nun. Pero may nakita na. At meron isang nabasang libro, anong araw daw, ang mga inchik dumating dito. Wala pa rin Kristyanismo. Pero meron na silang dilalang larawan ni Mama Mary. At Virgin Mary din ang tawag nila doon. Kita mo? Nauna pa si Mary sa Christianity sa Pilipinas. Nauna pa. Kaya nakakapagtaka. Yung inapoong bato, noong araw nililibot yan. Ngayon, replica na lang, hindi na yung original. Masyado milagrosa yan. Nangyari sa bahay namin yan. Yung kapitbahay namin, yung anak niyang 6-month-old pa lang, ninakaw, kinidnap ng bakla. 6 na buwan na nakakaraan, hindi makatulog halos, di makakain yung nanay. Solong anak pa lang niya yun eh.